Dahil walang inilabas na Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema, tuloy-tuloy ang overseas internet voting. Nitong April 13, nagsimula na ang pagboto ng mga Pilipino sa abroad gamit ang internet. 77 posts sa abroad ang gumagamit ng internet voting para sa halalang ito. Unang nagbukas sa mga lugar sa New Zealand na sakop ng Wellington Philippine Embassy para sa internet voting. Sunod na isinagawa ito sa mga bansang Australia, Japan, Korea, Brunei, Hong Kong, Malaysia, Macau, Indonesia, Taiwan, Singapore, Thailand, Vietnam, India, Pakistan, UAE, Jordan, Spain, Germany, Poland, Egypt, Sweden, the Netherlands, United Kingdom, Argentina, Chile, Mexico, Brazil at United States of America. Ayon sa COMELEC, nasa mahigit 1.3 million ang rehistradong botante sa abroad. Ang mga rehistradong botante ay kailangan munang magpa-enroll bago makaboto gamit ng internet. Ang pre-enrollment ay hanggang May 7, 2025, habang ang internet voting ay hanggang alas 7 ng gabi ng May 12, 2025. Sa ngayon, nasa 47,976 na ang pre-enrolled voters. Sakaling may ilabas na TRO ang Korte Suprema kahit nagsimula na ang botohan, ito ang naging pahayag ng COMELEC. Just in case, meron kami nakalatag na contingency measure, lalong-lalo na meron kaming 16,000 na excess machines kasi na pwede natin magamit, hindi lang as contingency machines, kung hindi machines na pwede namin ma-deploy sa ating pong mga embahada at konsulada. Yung pong mga balota, madali po i-print yan. Kasi 1.241 million lang ang mga botante natin abroad and therefore isang araw lang po namin na may imprenta yan sa National Printing Office. Siguro kung meron man tayo magiging problema, yung deployment, yung pagpapadala. Kasi remember po, meron tayong 77 posts abroad na ang gagamitin ay internet. Yung 16 kasi napadala na namin yung makina. Yung 77 internet voting po yun. So kung sakali na magkakaroon ng issue, then yun lang ang nakikita namin masyadong malaking problema lang, yung issue ng deployment.